Alegasyon ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagkalulong sa iligal na droga, tinawag na desperate move ng Malacanang. Ilocos 1st District Congressman Sandro Marcos iginiit na walang basihan ang mga paratang ni Senator Amy Marcos laban sa First Family. Presidential son, sinabing hindi asal ng tunay na kapatid ang ginawa ni Senator Amy. Dating Congressman Zaldico umiiwas sa mga paratang sa kanya kaugnay sa kontrobersya sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D, suporta ng lakas CMD kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natiling buo pa rin. Pwersa ng Philippine National Police na nanatiling naka-full alert status kahit tinapos na ang protesta ng INC sa Maynila. Ikatlong araw ng anti-corruption protest sa EDSA White Plains, naghihintay pa ng permit. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumibisita sa mga nasalanta ng bagyong Uwan sa Bicol. Starlink at school supplies ipinamahagi sa ilang paaralan sa Camarines Sur at Albay. At lalaking sumugod at biglang umakbay sa American singer-actress na si Ariana Grande sa movie premiere sa Singapore, hinatulang makulong. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, November 18, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tinawag na desperate move ng palasyo ang mga alegasyon ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng First Family. Ayon kay Yusek Claire Castro, nais lang ng presidential sister na ipagtanggol ang mga kaalyado niya sa Senado na maaaring tamaan ng ginagawang investigasyon sa mga katiwalian. Sa isang pahayag naman, sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ng kanyang tita. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Isang desperadong hakbang para sa palasyo mga naging aligasyon ni Senador Amy Marcos sa umano'y paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito dapat ang tema ng rally ng isang religious group sa Quirino Grandstand sa Luneta kagabi, kung saan ginawa ng presidential sister ang pahayag. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Sa gitna ng pagtitipon, sinabi ni Senador Amy na bata pa lang sila ay alam na ng buong pamilya ang problema kay PBBM. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Pati ito na nagdadrag siya. Kasama na rin pinaratangan ng presidential sister na gumagamit ng droga si First Lady Lisa Marcos at pabangkin na si House Majority Leader Sandro Marcos. Pinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at ito pa ang mga anak. Yan ang hindi ko nakapapalampas. Paliwanag pa ni Senador Amy, kinausap niya naman ang kapatid na nagsabi na talagang siya ay nagbabago na. Hanggang sa tumakbo ito sa pagkapangulo noong 2021 at muling sumumpaan niya si PBBM sa kanya na talagang hihinto na ito sa paggamit umano ng iligal na droga. Sabi niya, gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Pinakilala ko si Bobo kay Inday. Naging magkatanggal
sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsakwera. Hiling ni Senador Amy kay PBBM, Hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga, alam sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. depensa naman ni Yusek Castro, nagkaroon na ng drug test noon pa bago mangampanya ang Pangulo kung saan negatibo ang naging resulta. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test, bakit hindi siya tumutol noon? Isinaad pa ng palace officer ang motibo umano ng senadora. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado sa Senado? Hiling nito kay Senador Amy maging makabayan, tumulong sa pag-iimbestiga sa katiwalian na siyang ginagawa ng kanyang kapatid at huwag kampihan at itago ang mga corrupt. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Congressman Sandro Marcos na kasinungalingan at irresponsable ang mga pahayag ng kanyang tita at wala itong magandang idudulot sa bayan. Ayon sa nakababatang Marcos, mismong mga pinsan niya na mga anak ni Senador Amy ang makapagpapatunay na hindi totoo ang mga paratang. Sinabi pa nito na hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ng kanyang tita. Panahon anya ngayon para magtulungan at hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang magpa-DNA test si Senator Amy Marcos bilang tugon sa naging pahayag ni Presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ni Senator Amy. Ayon kay Senator Amy, nais niyang patunayan na kadugo niya ang Pangulo at handang sumailalim sa DNA test basta magpa-hair follicle test rin ang pamilya ng Presidente. Umiigting muli ang tensyon sa pamilya Marcos matapos ang pahayag kagabi ni Senator Amy na di umano'y gumagamit ng iligal na droga si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Mariinang itinanggi ng palasyo ang pahayag ng senadora at tinawag itong desperate move. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang magiging reaksyon ni Congressman Sandro Marcos hinggil sa pahayag na ito ni Senator Amy Marcos. Tatlong matataas na opisyal ng pamahalaan ang nagbitiw sa pwesto kasunod ng pagkakadawit sa kanilang pangalan sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa Malacanang, out of delikadeza ang ginawang resignation ng mga opisyal. Narito ang report ni Nel Maribohok. Voluntaryong nagbitiw sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Officer Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang inanunsyo ni Palace Press Officer Yusek Castro kahapon. Ayon sa Palace official, out of delikadesa ang kanilang ginawang pagre-resign sa gitna ng pagkakadawit ng kanilang tanggapan sa anomalya sa flood control projects. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately.
Ayon kay Secretary Pangandaman, irrevocable resignation ang kanyang inihain sa Pangulo bilang tugon sa taus-pusong hangaring pangalagaan ng integridad ng paglilingkod bayan. Naniniwalaan niya siya na ito ang pinakamataas at pinakamarangal na hakbang upang pahintulutan ang ating bansa na makapagpatuloy ng may ganap na kaliwanagan at nagkakaisang layunin. Sa tanong naman kung dapat rin ba magbitiw sa pwesto ang iba pang miyembro ng gabinete na masasangkot sa issue, sagot ng palasyo, Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman or maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, nanaisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delikadesa. Sa kabila nito ay giniit ng Malacanang na ang mga aligasyon ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico laban sa Pangulo ay walang katotohanan. Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Saldico ay seryoso. Makikita po natin sa kanyang mga sinabi at sa mga pictures na kanyang pinakita. Pero kung anuman ang kanyang mga nasabi ay maaaring ito ang nagbigay ng dahilan para sa dalawang mga magigiting nating mga secretaries na sila mismo ang voluntaryong mag-resign sa kanilang posisyon para mabigyan daan ang malalimang pag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Itinalaga naman ng Pangulo si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary. Itinalaga rin si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go bilang bagong Finance Chief. Si Budget Undersecretary Rolando Toledo naman ang magsisilbing Officer in Charge ng DBM. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpasalamat si resigned Department of Budget and Management Secretary Amenna Pangandaman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang naging 3 taon sa kanyang posisyon. Sa kanyang opisyal na mensahe, sinabi nito na nagtrabaho siya sa gobyerno ng may sinseridad at determinasyon para palakasin ang public institutions at tiyakin ang bawat pera ng taong bayan ay nagagamit para sa mga Pilipino. Patuloy pa rin anya niyang susuportahan si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang kakayahan bilang isang pribadong individual. Mananatilian niya ang kanyang commitment na paglingkuran ang mga Pilipino, lalo na ang kanyang minamahal na Mindanao. Naniniwala ang Makabayan Bloc lawmakers na hindi sapat ang pagbaba sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amenna Pangandaman. Kasunod ito ng mga inihayag ni Zaldico na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nasa likod ng 100 billion pesos na halaga ng mga proyektong isiningit sa 2025 budget. Anila, dapat maimbestigahan ng lahat ng institusyon gaya ng Kongreso, Ombudsman at Law Enforcement Agency sa mga ito, mga kasamahan nila at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mapapanagot sa batas. Dagdag pa ng mga ito, nagpapakita ang pagbibitiw sa pwesto na ramdam mismo ni PBBM ang pressure sa corruption scandal na bumabalot sa administrasyon nito. Anila, isang malinaw ding pag-amin ito sa pagkakasala at isang pagtatangkang iligtas umano ang Pangulo mula sa pananagutan. Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na humaharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang crisis of confidence. Ito ay dahil sa umano'y hindi maayos na paghawak ng administrasyon sa investigasyon ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala itong katotohanan dahil mismong ang Pangulo ang anya ang nagbulgar ng katiwalian sa flood control project. Hindi po tayo naniniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noon pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon sa flood control projects anomaly sa kabila ng mga mabibigat na aligasyon ni resigned Agop Bicol Representative Zaldico. Giit ng ICI, kailangan muna nilang matiyak na may matibay na basehan at beripikado ang mga aligasyon ni Ko.
Narito ang report ni Jed Neresina. Hindi pa naiisip ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagdinig kaugnay ng flood control project scandal. Ito ay sa kabila ng pagkakadawit ng Pangulo sa issue matapos maglabas ng video statement sa social media si resigned congressman at dating House Appropriations Chair Zaldico. Paliwanag ni ICI Executive Director, Attorney Brian Keith Hosaka, hindi maaaring gamiting batayan o ebidensya ang video na inilabas ng dating kongresista dahil ito ay unverified at unsworn na pahayag. Wala pang pinag-iisipan na ganyan ng commission. Wala. Kasi ayoko naman sabihin na totoo yung sinasabi dun sa video because as I said, hindi pa siya validated. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin nila ngayon ang posibleng pagsasampa ng indirect contempt laban sa dating mambabatas matapos niyang hindi sagutin ang dalawang sabina ng komisyon. Mukhang there's a return already that it was not accepted. And then the course of action, the legal team will now look into the possibility of filing any petitions before the regional trial court for indirect contempt. Samantala, hindi natuloy ang pagharap kahapon, November 17 ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa ICI. Ayon kay Attorney Hosaka, nagsumite na lang ang dating opisyal na ikalawang affidavit, katulad ng isinumite at binasa niya noong Biyernes sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kinumpirma rin ni Attorney Hosaka na nag-apply para maging state witness si former Undersecretary Bernardo, kaya hindi na muna ito magbibigay ng karagdagang impormasyon alinsunod sa probisyon ng Witness Protection Program Act. Nabanggit rin po sa sulat na siya po ngayon ay nag-a-apply under the Witness Protection Program or RA 6981. Dito po sa batas na ito, pinaliwanag niya that there is a confidentiality clause or provision wherein siya po ay pinagbabawal na mag-disclose ng anumang impormasyon na konektado sa kanyang application bilang maging state witness. Sa kabila ng mga ito, naninindigan pa rin ang ICI na ipinakikita ng kanilang aksyon ang pagiging transparent ng komisyon at iniimbestigahan nila ang kung anong itinuturo ng nakakalap nilang ebidensya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hati ang opinyon ng mga kongresista sa mga alegasyon ni Zaldico laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Mayroong nais paimbestigahan ang mga alegasyon samantalang ang iba naniniwalang walang kredibilidad ang dating kongresista. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Naniniwala si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na dapat idaan sa tamang proseso ang mga akusasyon ng korupsyon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos akusahan si PBBM ni Zaldico na nasa likod umano ng 100 billion pesos na halaga ng mga proyektong isiningit sa 2025 budget. Ayon kay Representative Erice, dapat imbestigahan ang mga aligasyon. That President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. We cannot ignore the allegations made by Mr. Zaldico regarding the supposed 100 billion insertions. Madali namang malaman ang katotohanan. Therefore, I respectfully move that we call the Secretary of the Department of Budget and Management, the Secretary of Finance, and the NEDA Secretary to a question hour here in Congress as soon as possible.
Ganito rin ang pananaw ng isa pang opisyal ng minority bloc, sabay hamon kay Ko na sumailalim sa cross-examination. Kailangan parehong seryosohin at parehong imbestigahan, no? Para masabi natin na tunay talagang walang sinisino, no, sa investigasyong ito kahit pa Pangulo ang natuturo ngayon. Hindi under oath, kaya nga, well, factor yan, no? So kaya hamon kay former congressman ko na isalaysay niya under oath ang kanyang mga aligasyon para mas magkaroon ng bigat ito. Pero ang mga miyembro ng majority bloc sa Kamara, iba ang pananaw sa mga aligasyon ni Ko. Anila, walang kredibilidad ang dating kongresistang tinanggal sa pwesto bilang House Appropriations Panel Chairperson ng 19th Congress. You know, there are so many factual issues in what he has been saying and posting. Siguro kaysa kami magpaliwanag bakit mali yan, ipaliwanag niya bakit totoo yan, di ba? It's not for us to disprove his crazy stories. Why are we saying that he is probably the most guilty? Number one, he was the APRO chairman. Di ba? Kaya nga tinanggal ng Congress yan in January kasi wala nang may tiwala sa kanya at that time. Apela rin ng mga ito kay Ko na umuwi na ng Pilipinas at maglabas ng mga ebidensya sa mga aligasyon nito. Sana po umuwi siya and mag-swear ng oath and provide all the facts ng kanyang mga allegations din para tama yung proseso natin. Samantala, ayon naman sa political party leaders, walang negatibong epekto sa operasyon ng Kamara ang mga aligasyon ni Ko. We can assure everybody that, the House is moving on okay. All of these things have not affected the way the House is operating. Karamihan naman dito, nasa direction ng Speaker of the House. So, from the direction of the Speaker. Kasabay din ang pag-iit na patuloy ang kanilang suporta sa PBBM administration. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan pa ng House of Representatives ang paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni resigned Congressman Zaldico. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, may legal principles na nagko-cover sa SALN ng kontrobersyal na mambabatas. Ito'y dahil private citizen na si Ko matapos ang kanyang pagbibitiw bilang kongresista, kaya maaaring malabag ang personal na karapatan nito bilang isang individual. Wala na anyang jurisdiction ng Kamara kay Ko. Umiiwas ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico sa mga paratang sa kanya kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ayon kay House Speaker Faustino Bojid III. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang partidong Lakas CMD para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga alegasyon ni Ko laban sa presidente. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung panawagan ni Speaker D. III kay Zaldico? Aga, umuwi ng Pilipinas at harapin ang taong bayan. Yan ang panawagan ni House Speaker Isabela, 6th District Representative Faustino Bojid III kay Zaldico, ang nagbitiw na ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson. Kasunod nga yan ang mga aligasyon ni Ko laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker late 1st District Representative Martin Romualdez na nasa likod umano ng nasa 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto na isiningit sa 2025 national budget. Ayon sa House Leader, lahat ng kongresistang may kailangang ipaliwanag ay kusang loob na humarap at nakipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero hindi anya ito ginawa ni Ko. Matatanda ang sina dating House Speaker Romualdez at Navota City Representative Toby Chanco ang mga humarap na sa ICI. Pahayag ni Speaker D, malinaw anya ang pagkakaiba. Habang ang iba ay harapang nagbibigay linaw, si Ko ay umiiwas umano. Sa halip din anyang makatulong sa paglilinaw, mas lalo nitong dinadagdagan ang pagkalito ng publiko.
Giit pa nito, kailangang humarap, manumpa at magharap ng ebidensya sa mga otoridad siko. Kung kinakailangan din itong bigyan ng proteksyon, makikipag-ugnayan anya ang Kamara sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan nito habang nagbibigay ng testimonya. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Lakas CMD, ang pinakamalaking political party sa Kamara, para igiit na buo pa rin ang suporta nito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng mga kontrobersyang kinakaharap ng Pangulo, giit ng partido, dapat gawin ang aligasyon at sagutin sa tamang forum. Hindi pwedeng chismis ang basihan ng hustisya. Kung seryoso anya ang paratang, ilahad sa tamang proseso at hindi sa entablado ng politika. Handa naman anila ang lahat ng miyembro ng Lakas CMD na makipagtulungan sa anumang lawful investigation. Aga si dating Speaker at later First District Representative Martin Romualdez ang tagapanguna ng Lakas CMD, ang pinakamalaking political party dito sa Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hindi kumbinsido si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na hindi umano kasama sa issue ng korupsyon sa flood control project si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Base sa inilabas na video ni Zaldico sa kanyang social media account, sinabi nito na wala umano siyang natanggap na pera mula sa kaban ng bayan. It's still likely na kasama din siya, nakasabot din siya. Like that's practically impossible na wala siyang kinalaman doon. But kung lahat naman sila ay maglalaglagan na, then that's very good. Let the corrupt people fight each other. Dagdag pa ng batang mambabatas na hanga siya sa ginawang pagbubunyag ng dating kongresista, bagay na malaking tulong sa paglaban sa korupsyon. Nakatakdang dinggin mamayang hapon ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion laban kay Representative Francisco Kiko Barzaga. Kaugnay ito ng pagsali niya sa rally sa Forbes Park Village sa Makati City. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye sa report ni Dante Amento Live. Dante, ano ba yung mga inaasahang isasagawa mamaya sa pagdinig dito sa reklamo laban kay Congressman Kiko Barzaga? Magandang tanghali, Aga. Inaasahan nating personal na dadalo itong batang kongresista kaugnay dito sa pagdinig ng mga reklamong inciting to sedition at rebellion dito sa Quezon City Prosecutor's Office. At inaasahan din natin darating ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG dahil sila yung maging complainant. Dito naman si Barzaga ay panunumpaan niya yung kanyang counter affidavit o kontrasalaysay sa prosecutor. Mamayang alas 3 ng hapon itinakda ng Quezon City Prosecutor's Office ang unang preliminary investigation o pagdinig kaugnay ito ng mga reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion na isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Nagugat ang reklamo sa pangunguna ni Barzaga sa isang anti-administration rally sa Forbes Park Village sa Makati City noong October 12. Sa naunang pahayag ng pulisya, magulo ang rally at may mga nasugatan sa kanila at nasirang property. Batay sa sapina na ipinadala ng Quezon City Prosecutor's Office, ipinag-utos sa mambabatas na dumalo ng personal. Pinagsusumite din ito ng counter affidavit o kontrasalaysay kaugnay ng reklamo. Inaasahan din na dadating ang mga complainant o mga tauhan ng PNP-CIDG. Aga, kinumpirma natin mismo kay Representative Barzaga kung dadalo ba siya sa pagdinig mamaya at sinabi niyang siya ay makakarating at magbibigay din siya ng komentaryo kaugnay dito nga sa inihaing reklamo sa kanya mamaya din kasabay ng pagdinig. Yaman tayo ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Hindi pwedeng sumali sa public auction ng mga luxury vehicles ang malalapit na kamag-anak ng mag-asawang diskaya at mga nagpasok ng mga luxury vehicles sa bansa. Sa Huwebes, November 20, tuloy na ang public auction para sa 7 mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito ang unang pagkakataong isusubasta ang mga nahatak na ari-arian mula sa mga diskaya simula nang pumutok ang issue ng pagkakasangkot nila sa umano'y maanumalyang infrastructure projects ng gobyerno. Kabilang sa 7 sasakyan ang Rolls-Royce na nasa mahigit 45 million pesos ang floor price. Isang Bentley Bentayga, Lincoln Navigator L, Toyota Sequoia, Toyota Tundra at 2 Mercedes-Benz. Nakikita natin na pwedeng ito ang maging unang simbolismo nung tinatawag lagi ni Justice Reyes na restitution, na maibalik naman sa kaban ng bayan yung nanakaw sa pamamagitan nitong mga flood control scanner. Nananatiling naka-full alert ang pambansang pulisya kahit na tinapos na ang malaking protesta sa Quirino Grandstand kagabi. Nagpasalamat din ang pambansang pulisya sa mapayapang protesta ng religious group. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, bakit hindi pa rin magbaba ng alerto ang PNP kahit pa tinapos na yung protesta ng INC? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ito'y dahil originally hanggang ngayong araw pa ang paalam ng ilang grupo na magsasagawa ng protesta. Sa katunayan, mamayang 3:00 ng hapon ay mayroon pa rin daw pagtitipon sa bahagi naman ng White Plains dito sa may People's Power Monument. Kaya naman kahit tinapos na ang protesta ng isang religious group sa Quirino Grandstand, nananatiling naka-alerto ang pambansang pulisya. Samantala, Ella, nagpasalamat naman si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Naftates Jr. sa mga pulis na nangalaga sa seguridad at kaayusan sa 2 araw na protesta sa Maynila. Pinuri din ni General Naftates ang profesionalismo ng mga pulis sa buong panahon ng mobilisasyon. Itinuring din ng PNP na mapayapa at maayos ang rally ng religious group at walang naitalang insidente. Kinilala rin ng pambansang pulisya ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga organizer ng protesta at mga unit na nakadeploy. Nagpasalamat din ang pamunuan ng PNP sa religious group sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong 2 araw na protesta. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Sa ikatlong araw ng kanilang anti-corruption protest, hindi pa makapagsisimula ng programa ang United People's Initiative ngayon dahil naghihintay pa ang mga ito na maaprubahan ng mga otoridad ang kanilang permit to rally. Mula sa White Plains, Quezon City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, kumusta naman yung sitwasyon dyan at hanggang anong oras ang ibibigay na palugit ng Quezon City Police District sa mga organizer? Magandang tanghali. Ngayong 12:00 nga ng tanghali ay nag-issue nga ang QCPD nito nga para ipatigil na nga itong continuation ng rally dito sa White Plains. Dahil wala nang permit ay hindi na papayagan ng QCPD na makapagsimula ng programa ang United People Initiative sa gagawin nilang rally ngayong araw. Ayon kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, kung sakaling hindi nga aprubahan ng Quezon City Local Government Unit ang permit, ay kakausapin nila ang mga organizer na unti-unti na magbaklas sa lugar. Kakausapin natin yung organizers kung wala pa rin silang maipakita na permit mamaya. Magkakaroon pa rin ng dialogue with them at kakausapin sila ng maayos na to vacate yung area. Hindi natin masasabi yung oras at sa ngayon kasi wala pa dito yung mga organizers, wala pa din naman participants. So titingnan natin mamaya kung paano yung magiging situation. Lukuyan ay nakalatag sa lugar ng mga sound system, stage, tent at iba pa nagamit sa kilos protesta.
Sa ngayon din ay okupado pa ng UTI ang isang bahagi ng White Plains, kung kaya isang hindi na lamang lang natin ang pagdadaan ang nadadaanan ng mga motorista. Aga dahil sa hindi na nga makapag-tutuloy yung programa dito sa White Plains ay unti-unti na rin magbabaklas itong mga organizer ng mga inilatag nila at posibleng bukas ay bukas na sa publiko ito nga nasarang bahagi ng White Plains. At yan mo ng ating update mula rito sa White Plains, Quezon City. Balik sa inyo dyan agad. Maraming salamat, Benedict Samson. Mariing paalala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na patuloy ang banta ng online scam na madalas na nambibiktima lalo na ngayong holiday season. Sa top 12 scams na namomonitor ng CICC at Scam Watch Pilipinas, online shopping scam pa rin ang nangunguna sa listahan. Sa modus operandi na ito, madalas naloloko ang mga mamimili sa pamamagitan ng fake accounts. Gayun din ang peking promos na naghahatak para sa agarang online payment at peking online stores o URL kung saan mismong mga produkto ay peke o hindi talaga na i-deliver. Pasok rin sa top 12 ang fake delivery scam, call scam, task or job scam, investment scam, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam, middleman scam at online gambling scam. Kaya naman panawagan ng CICC sa publiko na kung may kahinahinalang transaksyon o posibleng scam, i-report agad para agad nilang ma-track, ma-verify at ma-aksyonan ang mga kaso. Itong listahan na to, ano naman to ongoing to, ito yung mga modus na nakikita natin all year around. Nagbabago lang yung priorities, for example, by the season. Every Filipino should now be aware kung ano yung mga types of scams. So, when you shop, yung mga kababayan natin, when you do online shopping, please only use the legitimate online shopping apps. Yung lagi nating ginagamit. Kasi they have a security feature from within wherein they will not release the payment unless such time that you are okay with the goods that was received. And then we should also avoid to chat with the merchants inside those e-commerce shopping app, and then who will promise to give you more discounts if you pay via GCash directly rather than using the app. Na-stranded ang maraming pasahero kaninang umaga matapos magkaroon ng technical issue ang MRT-3. Dahilan para magpatupad ito ng limitadong biyahe mula Shaw Boulevard hanggang Taft Avenue simula 6:30 a.m. Ayon sa pamunuan ng MRT-3, nakitaan ng issue ang interstation ng Santolan at Ortigas southbound bandang 5:56 a.m. Kaya agad na rumisponde ang maintenance team para sa safety checks. Bagamat nagpatupad sila ng provisional service bandang 6:30 a.m. gamit ang 5 tren na umaandar mula Shaw Boulevard hanggang Taft Avenue at pabalik, ilang pasahero ang pinili na lang na pumila sa EDSA Carousel at marami ang napilitang gumamit ng alternatibong masasakyan. Pagsabit ng 8 a.m., balik normal na ang operasyon ng tren at inanunsyo ng MRT-3 na magbibigay sila ng libreng sakay sa lahat ng pasahero ngayong araw bilang paghingi ng paumanhin sa abalang na idulot ng problema sa kanilang tren. Nagsagawa ng turnover ceremony ngayon ang lokal na pamahalaan ng San Juan para sa libreng pabahay ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD ng lungsod. Ito ay para formal nang ipagkaloob ang libreng tirahan sa mga naapektuhan ng sunog sa Barangay Isla Batis. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ilang pamilya ang nabigyan ng libreng pabahay ngayon? Na itinurn over dito sa San Juan City. Nasa 110 na pamilya din ngayon ang formal na pagkalooban ng libreng pabahay sa itinagawang formal na turnover ceremony ng Department of Human Settlement and Urban Development kaninang umaga dito sa San Juan City.
Pinangunahan ni na Mayor Francis M. Zamora at ang mga kawani ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang turnover ceremony sa mga bagong San Juan staging area na dating AMA compound sa F. Manalo Street, Barangay Batis, kaninang alas 9 ng umaga. Ang mga pangunahing benepisyaryo ay kabilang sa 110 na pamilya na nawala ng tirahan sa naging sunog noong April 16, 2024 sa Isla Batis sa San Juan City. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, magiging pansamantalang tirahan lang ito ng mga nasunugan habang hinihintay ang mas malaking espasyo. Nakasalukuyan aniyang inaayos pa sa Barangay Batis, San Juan din na 34-story na mayroong 25 square meter unit. Pero sa kasalukuyan, ang pinagkaloob na 15 square meter unit na pabahay ay binubuo na ng toilet at lababo, wala umanong babayarang upa, kundi tubig at kuryente lamang sa loob ng 2 taon habang hinihintay yung talagang paglilipatan sa mga residente. Ella, kanina pagkatapos nitong formal na seremonya ng DSUD at ng San Juan City Local Government Unit, agad naman na lumipat na yung mga residente dito, yung mga nakatira sa Isla Batis at salukuyan sila ngayong nag-aayos at nagsisete dito sa lugar na kanilang paglilipatan. At yung munang update, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Inulungan ng UNTV News and Rescue ang isang 83 anyos na lola na maiuwi sa bahay mula sa isang ospital sa Sorsogon City. Ito ay sa pakiusap ng kanyang pamilya. Narito ang ulat ni Resty Gosmo. Tumugon ang UNTV News and Rescue Team sa kahilingan ng kamag-anak ng isang senior citizen na maihatid pa uwi sa kanilang bahay ang pasyente noong Linggo. Ilang araw nang nasa ospital ang 83 anyos na pasyente sa Gubat District Hospital dahil sa mababang blood pressure nito. Okay ka lang, Nay? Okay ka lang? 100 over 80. 100 over 80 po, sis. Dahil sa katandaan, maingat na ibinahin ng team ang pasyente habang patuloy na minomonitor ang vital sign nito. Malaboy ha, malaboy. Malaboy. Sige, ang payo. Wait lang po muna, ayaw mo nan. Brad, baba ka na po. Ang patient po, sis. Payungan mo po. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe mula sa ospital, ay ligtas na nakarating sa bahay ang pamilya at maihiga sa maayos na higaan. 1, 2, 3. Ayan, na. Kami na maghiwag. Okay na yun, Nay? Komportable ka po. Kaya man maghiwag? Sige, iyan nyo na lang po yung posisyon mo. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Resty Gosmo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa lalawigan ng Albay ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bisitahin ang mga kababayan natin na sinalanta ng Bagyong Uwan. Sa kanyang pag-iikot ngayong araw, maghahatid siya ng tulong. Magsasagawa ng inspeksyon at sisilipin ang kalagayan ng mga pamilyang nawala ng tirahan sa pananalasan ng bagyo. Mula sa Garchitorena, Camarines Sur, may report si Ryan Salatandol live. Ryan, ano-ano ang mga aktibidad ng Pangulo sa Albay? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang aktibidad ng Pangulo dito sa probinsya ng Albay ay upang maghatid ng tulong sa ating mga kababayan na lubhang nasalanta nitong Bagyong Uwan. Nagbibigay siya ng mga relief items at mga school supplies sa ating mga kababayan doon. Bagamat dito sa Garchitorena ay may nagkaaberya lamang dahil sa sama ng panahon, hindi nakalapag ang sasakyan ng Pangulo. Pero ipinaabot niya yung kanyang pagsuporta at kanyang kampanya para matulungan ang ating mga kababayan dito sa Garchitorena, Camarines Sur.
nakatagdang mag-ikot ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kababayan natin sa probinsya ng Albay at Camarines Sur ngayong araw. Partikular sa bayan ng Tiwi Albay at sa bayan ng Garchitorena, Camarines Sur na matindi ang tinamong pinsala ng Bagyong Uwan sa Kabikulan. Sa Tiwi Albay, namigay ang opisina ng Pangulo ng 343 OP school bags at 2 Starlink units. Isa para sa Kararayan Naga Elementary School at isa para sa Tiwi Central School at pagpapakain para sa mga estudyante ng mga nabanggit na paaralan at mga benepisyaryo ng DSWD. Kasabay nito, ipinamimigay din ng Pangulo at ng DSWD ang emergency cash transfer na 10,263 pesos para sa 141 pamilyang totally damaged ang mga bahay. Naghatid din sila ng 141 family hygiene at kitchen kits at 1,000 family food packs para sa mga nasalanta. Gayunman, hindi na natuloy pa ang Pangulo sa pagbisita sa Garchitorena, Camarines Sur dahil sa sama ng panahon. Maulan kasi dito sa lugar. Plano sana ng Pangulo ng bansa na personal na madadala ng isang Starlink unit para sa Garchitorena Central School. Bibisitahin din sana nito ang mga mag-aaral upang masilip ang kanilang kalagayan at kung nakakabalik na sila sa maayos na pag-aaral pagkatapos ng bagyo. Kung natuloy ang Pangulo sa pagpunta sa Garchitorena, nakatakda rin sana na suriin ang nagkabitak-bitak na seawall na dapat sanang panggagalingan o pananggalang sa mga bahay malapit sa baybayin pero nasira ng malalakas na alon at baha na dulot ng Bagyong Uwan. Samantala, nauna nang nakatanggap ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur ng health assistance at gamot na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos mula sa Department of Health sa Bicol kasunod ng pinsalang dulot ng Super Typhoon Uwan. Kabilang sa mga ipinamahagi ang water purification tablets, breastfeeding kits, insecticide treatment nets, hygiene kits at lalagyan ng tubig. Naglaan din ang DOH ng 1.7 million pesos para sa suporta sa mga residente sa Catanduanes. Pinaalalahanan na ang publiko na bantayan ang mga sakit tulad ng cholera, amoebiasis at typhoid lalo na sa mga pansamantalang tirahan na masikip at may limitadong malinis sa tubig at sanitasyon. Hindi man personal na nakita ng Pangulo ang kalagayan dito, sinisiguro naman ng lokal na pamahalaan na maipaabot nila kay Presidente Marcos ang mga kinakailangan ng mga kababayan sa probinsya ng Camarines Sur. At sa ngayon ay wala pang supply ng kuryente sa buong bayan ng Garchitorena. Maging doon sa Karamuan ay wala pang supply ng kuryente. Ngunit sabi ni Congressman Arnie kanina ay inaasikaso na ito ng pamahalaan para mabigyan na at maibalik na ang supply ng kuryente dito sa buong partido area, partikular dito sa bayan ng Garchitorena at bayan ng Karamuan dito sa partido area. Yan muna ang latest live mula dito sa Garchitorena, Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Mabilis na pinalabas papunta sa kanilang school field ang mga estudyante ng St. Anthony's College sa probinsya ng Antique kaninang umaga matapos makatanggap ang paaralan ng bomb threat. Ayon sa banta, may 8 bomba umano na itinanim sa loob ng campus kabilang ang kinder at main building bilang protesta sa di umano'y hindi makatarungang trato ng ilang guro. Agad namang tinawagan ng paaralan ang Antique Provincial Police Office na nagpadala ng mga tauhan para magsagawa ng clearing operation at siguraduhing ligtas ang mga estudyante. Bagamat walang nakitang bomba sa loob ng paaralan, sinuspindi na ng paaralan ng klase sa kolehiyo ngayong araw para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ipinanukala ni US President Donald Trump na bigyan ng otoridad ang mga immigration officers na huwag aprubahan ang mga permanent residency application ng mga legal immigrants sa US na gumagamit ng Medicaid at Housing Assistance Program. Ayon sa Trump admin,
Self-reliant dapat ang mga immigrants at hindi dapat umano nakikinabang ang mga ito sa benepisyo mula sa US government. Ang proposal na ito ay matapos ilabas ang isa pang immigration policy ng US na huwag bigyan ng visa ang immigrants na may chronic health conditions, kabilang na ang cancer at obesity. Ayon sa Trump admin, makakatipid ang pamahalaan ng $8.97 billion kada taon sa bagong polisiya dahil kusang magbibitiw sa mga benefit programs ang mga immigrants. Isinailalim ng korte sa Singapore sa 9 na araw na pagkakakulong ang isang lalaki matapos nitong hawakan ang sikat na singer at aktres na si Ariana Grande sa isang movie premiere. Makikita sa video si Johnson Wen na isang Australian citizen na tumatalon at hinawakan ang balikat ni Ariana na ikinagulat ng aktres. Maraming fans ang nagalit sa ginawa ni Wen at hiniling ang agarang pag-aresto at deportasyon dito dahil na rin sa mga dati pa nitong panggugulo sa mga concerts at celebrity events. Matapos ang insidente, na aresto si Wen at nagpahayag ng pagsisisi sa korte habang hindi pa nagbibigay ng pahayag si Grande tungkol sa kaso. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 14, versikulo 2 na nagsasabi, "Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.